Yusek, babalikan ko lang yung yung naging foreign trip sa Canada, yung na-experience nyo doon sa Canada. Kasi may mga nababasa sa social media na meron allegedly mga efforts na i-deport daw yung mga na-involved doon sa tawagin na lang nating nag-confront sa inyo. Ah, naka base doon sa pakikipag-ugnayan sa DFA kung meron man, totoo po ba yung magkakaroon ng deportation dito sa mga involved? Nung nangyari po kasi ito, hindi po ako nagsumbong. Hindi ko po agad ito pinaalam. Dahil wala po sana akong balak na palakihin. Pero nung dumating kami sa Philcom, mas marami pang kumalat na mga balita na hindi namin alam na kumalat na pala yung video. So doon lang namin nalaman na talagang balak or parang may agenda sila na ito ay ipakalat. So dahil dyan, mas nakita ng iba nating mga kababayan yung mga ginawa nila na hindi maganda habang kami ay nagtatrabaho sa bansang Canada. So, hindi rin po tayo nagsabi kahit na kay Secretary Dave Gomez, wala dahil after namin na-experience yon ay dumiretso na kami sa ibang venue para matapos yung aming video shoot para sa pag-present ng highlights ng ginawa ng Pangulo sa Canada. So, nalaman na nga lang namin dahil kami pa yung sinabihan na may kumakalat na video. Hindi po tayo nagsumbong, hindi po natin alam kung merong gagawing aksyon ang Philippine Embassy, ang ambassador at ang Consul General sa Canada. Pero as far as I'm concerned, wala po kaming isinumbong. Nagkataon lang po na kumalat siya siguro dahil sa ibang mga kababayan natin. At the same time, siguro yung kumuha ng video, yun talaga yung purpose nila. So, wala kaming kinuhang video, hindi po galing sa amin ang video, sa kanila po galing. So, kung ano po ang magiging tugon dito ng DFA, mas maaari po siguro na i-address na lamang natin ito kay Secretary Tess Lazaro. Sa last point regarding this, nagkaroon ng reaction si Senador Robin Padilla at ang sabi niya sa inyo, wag daw kayo maging balat sibuyas, saying that public service comes with scrutiny and even insults. Opo, mas maganda po sana kung nagsalita muna si Senator Robin Padilla at inalam niya ang buong kwento bago siya nagsalita na balat sibuyas. Unang-una, katulad na sinabi ko kanina, hindi po kami ang nagpakalat ng video. Wala po kaming balak na ito ay palakihin. Pero lumalabas na sila, yung malamang yung sino ang nangharas o gumawa ng ganito sa amin sa Canada, sila yung nagpakalat ng video para sa kanilang content na i-spread nila sa kanilang mga kaalyado o sa mga trolls. At pangalawa, hindi kami. Never kaming kumuha sa video. Makikita niyo po, may mga dala kaming papel dahil kami ay gagawa sana ng isang video shoot. At pangatlo, hindi kami nagsumbong. Hindi kami ang nagpaunang magpakalat nito. Nung nadudoon po ako kasamang MPC during dinner, sabi po sa akin ni Ivan Mayrina kung ako ay sasagot. Ang sabi ko, wag na lang palakihin, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Pero nabasa ko po kasi yung message ni Ivy. Tinatanong niya ako ano ang komento ko sa nangyari. So, since hindi naman ako makakasagot agad sa MPC sa Manila, so sabi ko ngayon kay Ivan, sige, sasagutin ko na lang, then kayo na lang ang mag-share sa MPC Manila. Yun lang po ang naging daan para sumagot ako, pero initially ayoko sanang sumagot. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito, or mismo ni Senator Robin Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi to issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali.
Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero, ang pagsasabi ba, so magandang itanong natin to kay Senator Robin Padilla, ito tolerate niya ba ang mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad ng kanyang mga kaalyado? Ang mga salitang, mamatay ka na sana. O kaya ang pagmumura na PI. Hindi isang beses, hindi dalawang beses. Ito tolerate niya ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura at magdasal ng kamatayan ng iba. Kaya ba, hindi niya man lang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan ang Vice Presidente nung ito ay nagmura. Minura ng minura ang Pangulo natin at pinagbantaan pa ng buhay. Yan ba ay natotolerate ni Senator Robin Padilla para sabihin na balat sibuyas ang isang tao? At meron pa po akong nabasa kung tama ang aking basa sa isang post ng SMNI News Online. Ito ang sinabi daw ni Senator Robin Padilla. Pinili natin ang trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta. Dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. So ulitin po natin, ang pag-aalipusta ay normal pero hindi ang pagmumura at hindi ang pagdarasal ng kamatayan ng ibang tao. Hindi po yan maka-Pilipino, hindi po yan maka-Diyos, at hindi po yan makabayan. At pakitanong na lang po, anong ibig niya sabihin na ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan? Hindi po natin matatanggap ang ganitong napaka-general na statement niya. Ipaliwanag po niya sana ito kung anong ibig niya sabihin to, dahil pag pinaliwanag niya po ito, sasagutin ko po siya. Hindi po siya maaaring magpindang ng ganito nang wala siyang anumang ebidensya.